Brigada in the heart of changing lives. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The Music and News Authority. One time, the New Filipino time, 1 minuto na po makalipas ang alas 4 ng hapon. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Narito na ang programang magbibigay linaw sa mga balita at isyong napapanahon. Siksik sa mga balita mula sa buong araw na pagro-ronda ng mga brigador ng bayan. Ronda, Brigada, Ronda. Brigada, anuman ang kaganapan, opinyon, reaksyon, hihimayin, lilinawin sa mas pinalakas na Ronda Brigada. Magandang hapon, narito po ang mga balita sa oras na ito. Ronda Brigada. Mga kabrigada, ang prosecution panel inilatag ng iba pang naging benepisyaryo umano ng confidential funds ng OVP maliban kay Mary Grace Piatos. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada Live Report. Brigada Ruel, inisa-isa nga ni Attorney Lorna Capunan sa naging impeachment proceedings ngayong hapon ang lahat ng mga individual na pinaniniwala ang naging benepisyaryo ng confidential funds umano ng Office of the Vice President kung saan unang-una nga sa listahan na acknowledgement receipt na kanyang ipinresenta ay ang receipt kay Mary Grace Piatos na sinasabing nakatanggap ng 70,000 peso. Ito ay para sa reward na gamot. Pero maliban nga kay Mary Grace Piatos, ang ilang pang nabanggit na nakatanggap umano ng confidential funds ay sina Renan Piatos, Nova Santos, Nico Harina at maging si Janice Marie Revilla. In the name of Janice Marie Revilla, na-investigate mo ba kung kamag-anak to ni Senator Bong Revilla? Mr. Witness? Mr. Witness? That is beyond na po our scope of audit. Okay. Samantala sa kalagitnaan naman ng paglilitis, hindi na iwasang bumanat o magbiro ni Capunan sila nga ng pangalan ng mga sinasabing nakatanggap ng confidential funds. Ang dilim! Kanya ko pala hindi mabasa. Ang dilim. Para kay Andilim. 50,000 pesos. Ang date, 12/21/2023. Ano ang observation mo ulit? Kung meron man. Yung date of payment po, December 27, 2023 is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement, which is December 21 to 31, 2022. Pagkatapos nga nito, Brigada Ruel, ay agad namang nag-observe si Attorney Michael Powa dahil tila kinukulayan umano ni Capunan ng mga pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipt bilang ruling pinayuhan ni Presiding Officer Chida Escudero si Capunan na ayusin na ang pagrepresenta at iwasan ang kaparehong pahayag. Maaalala matapos nga ilang oras na direct examination ng prosecution panel ay natapos kaninang 2:40 p.m. ang paglilitis ngayong araw. At yan muna ang ating latest update live mula rito sa Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News from Manila, the Music News Authority. Ronda Brigada
Sa kaugnay na balita po naman mga kabrigada, kinumpirma ni dating COA State Auditor Roderick Wamil sa direct examination sa kanya ni Attorney Lorna Capunan na wala silang natanggap na resibo mula sa Office of the Vice President para sa mga pinagbibili ng mga ito na mga gamit ng kanilang confidential funds. Ani Wamil, ang natanggap lamang nila mula sa mga ito ay acknowledgement receipts imbis na official receipts o di kaya ay sales invoice. Samantala, sinagot naman din nito si Capunan na hindi naman maituturing na confidential ang mga drugstore, grocery store o hardware na pinagbilhan ng opisina ni VP Sara. Hindi ba confidential yan kung saan drugstore ka bumili ng medicine? Hindi naman po siguro confidential pag kung ang pagbibilhan mo ay mga drugstore. Kasi ang confidential po mismo ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan. Magkaibang bagay po kasi yun. Yung mga grocery na binilhan ng mga sari-saring groceries at supplies, hindi ba confidential dapat ang mga pangalan ng grocery na yan? Hindi naman po kailangan maging confidential yung pangalan ng mga groceries. Katulad nga po ng sinabi ko, ang confidential ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan. At magkaibang bagay po kasi yun. Pagkatapos nito, nagmusyon naman ang defense team, partikular na si Attorney Michael Powa na alisin ang sagot ni Wamil dahil hindi ito competent na sagutin ang tanong. Ngunit bilang ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero, hinayaan niya na sumagot si Wamil. Ang defense team naman ni VP Sara may kinestyong acknowledgement receipts na iniharap ng prosecution sa impeachment trial. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Sure, for those reasons, Your Honors, ng we cannot defense stipulate team ni the same. Vice President How many pieces of Duterte ang ilang acknowledgement receipts na iniharapan ng prosecution sa Dig 11 ng impeachment trial. Ang defense spokesperson Attorney Michael Powa, handa silang i-stipulate o tanggapin ang lahat ng dokumentong isinumite ng prosecution maliban sa mga acknowledgement receipts na may petsang December 21 hanggang 31, 2022. Sinabi ni Powa na may mga issue umano sa naturang mga acknowledgement receipts. Aniya, inaasahan yung lilinawin pa ang mga isyong ito sa testimonya ng iba pang mga testigo sa mga susunod na pagdinig. Ayon kay Powa, wala silang problema sa pagpayag sa mga dokumento, ngunit kailangan muna nilang masusing suriin ang mga ito dahil sa dami ng records at upang mapangalagaan ang karapatan ni Vice President Sara Duterte. Loose po kasi yan, no? They're separate sheets. So, we cannot stipulate based on, I think, around 3,000, 4,000 documents. We really have to protect rin naman po the rights of our client. Wala kaming sinasabing baka may pineke or something. I just want to make that clear. Pero ang sinasabi natin is hindi natin alam, di ba? So ayaw natin na mag-stipulate sa ganun karaming dokumento, lalong-lalo na since yung nature nga niya yung acknowledgement receipts. In the heart of changing lives, sa po, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1, Brigada News of Manila, the Music News Authority. Probability ng pagwaldas ng OVP confidential funds sa loob ng 11 araw. Mas mahalagang tanong kaysa isisi sa late receipt ayon sa House Prosecution. Brigada Haji Camino, i-brigada mo. Brigada Live Report. Binigyang diin ng House Prosecution Panel na hindi usapin kung kasalanan ba ni Vice President Sara Duterte na ubusin ang confidential funds sa loob ng 11 araw dahil huli na nang matanggap ito ng kanyang opisina. Ito matapos kumpirmahin ng dating State Auditor para sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office na si Roderick Wamil na ang unang 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President ay nagastos mula December 21 to 31, 2022 kahit na ang saklaw ay para sa fourth quarter o huling 3 buwan ng taon. Sa pulong balitaan, sinabi ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na ang tanong na dapat sagutin ay kung kaya bang ubusin ang naturang halaga sa loob ng 11 araw. Punto ni Tolosa, kailangan tuntunin at responsibilidad ng OVP na ipaliwanag kung paano ginamit ang pera at ipakita na ginastos ito sa tama at pinapayagang layunin sa ilalim ng Joint Circular. Dapat anyang alalahanin na sa loob ng covered period, may mga holiday gaya ng Christmas Day at pagsalubong
sa bagong taon. Para naman kay trial spokesperson Rene Luisco, mistulang nawindang ang taong bayan sa 11 araw. Bagamat hindi lamang ito ang issue dahil sa disbursement ay meron pang mga inilarawan na physical impossibility. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Hiling na alisin si ex-DPWH Secretary Bunoan sa kasong graft, ibinasura ng Sandigan Bayan. Brigada Ino Flores, ibrigada mo. Brigada Live Report. Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang mosyon ng Office of the Ombudsman na alisin si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan bilang akusado sa kasong graft hinggil sa umunoy maanumalyang flood control projects. Sa resolusyon, tinanggihan ng korte ang motion for leave to file amend information na layong i-exclude si Bunoan bilang kapwa-akusado ni Senator Jinggoy Estrada dahil sa kakulangan umano ng sapat na batayan o lack of merit. Dahil dito, nananatiling akusado si Bunoan sa kaso at hindi agad magagamit bilang state witness. Ayon sa Sandigan Bayan, mahalagang manatili si Bunoan bilang akusado upang ganap na matalakay ang kanyang papel at ang kabuang isyu sa kaso. Pinaboran din ng korte ang argumento ng kampo ni Estrada na kung aalisin si Bunoan, mababago ang nature ng kaso mula conspiracy patungo sa individual na pananagutan na maaaring makaapekto sa karapatan ng kapwa-akusado. Nilinaw naman ng Sandigan Bayan na hindi pa ito paghusga sa pananagutan ni Bunoan at maaaring pa rin siyang gawing state witness sa susunod na yugto ng paglilitis kung matutugunan ang mga rekisito sa ilalim ng batas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Samantala mga kabrigada ay kinabahala ng Malacanang ang naging pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte kaugnay ng isyu sa West Philippine Sea at iginit na dapat magkaisa ang lahat ng Pilipino sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Ito ay matapos sabihin ni Pulong Duterte na ginagawang loyalty test ang usapin sa West Philippine Sea kasunod ng pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na dapat magbitiw ang mga opisyal ng pamahalaan na kumakampi sa China. Inakusahan din ni Duterte si Teodoro ng umano'y pagdedemonize sa China. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, very alarming ang naging pahayag ni Duterte dahil tila kine-question nito ang paninindigan ng mga Pilipino sa usapin ng West Philippine Sea. Binigyan din ni Castro na anuman ang kulay ng politika, dapat magkaisa ang lahat ng Pilipino sa pagtatanggol sa teritoryo, soberanya at mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ang pinag-uusapan po natin dito ay mga Pilipino. Pilipino na ang dapat ang puso ay para sa Pilipinas lamang. Hindi pinag-uusapan dito ang loyalty. Lahat tayo mga Pilipino, dapat ang puso, ang paninindigan, ang ipaglalaban ay ang bansang Pilipinas lamang. So kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming. Samantala sa ibang balita po naman mga kabrigada, matapos ang magkakasunod na linggong mga big time na pagsirit sa presyo po ng mga produktong petrolyo, rollback na muna ang asahan ng mga motorista simula bukas araw po ng Martes. Sa kabila nito, katiting lamang ang magiging bawas sa oil prices. Sa diesel, mayroong itatapyas na 60 centavos kada litro. Sa gasolina naman, mayroong mababawas sa 73 centavos kada litro, habang 2 pesos at 9 centimos ang rollback sa kada litro ng kerosene. Inanunsyo naman ang Manibela ang panibagong tigil pasada sa susunod na linggo. Sa kanilang Facebook post, sinabi ng grupo na isasagawa nila ang 2 araw na transfer strike sa August 10 to 12. Paliwanag po ng grupo, ang desisyong ito ay nag-ugat sa tuloy-tuloy na dagdag singil sa mga produktong petrolyo. At yan na po mga kabrigada, ang kabuang detalyan din po mga balita sa oras na ito. Ako po naman ang inyo naging lingkod in the heart of changing lives. Brigada
Roel Ucheco. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ronda Brigada. Inyong napakinggan ang Ronda Brigada. Hanggang sa muli.